Dismayado at matagal nang nagtitimpi ang silent majority sa mga pangakong hindi tinupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa tingin ng publiko, puro salita lamang si PBBM ng Better Philippines, pagkakaisa at pagsulong dahil sa realidad na lugmok na ang bansa sa kahirapan. Hindi kayang akuin ang pananagutan at higit sa lahat, walang katatagan para ibigay ang katiwasayan, katarungan at proteksyon sa kanyang nasasakupan. Matagal nang nakiramdam at nag-obserba ang taong bayan sa mga ginagawa ng Pangulo. Binigyan ng tsansa na mabago ang araw-araw na pamumuhay, subalit matak sa publiko ang kanyang pagkondena para rito na mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Kaya binuo ang Ad Hoc Fact-Finding Commission na Independent Commission for Infrastructure o ICI noong September 11, 2025 na sa umpisa pa lang ay tila kinatatakutang upuan ng mga opisyal na napili hanggang sa malusaw ito noong March 31, 2026 at wala namang matibay na investigasyon na inilabas ang pamahalaan. Marami ngayon ang naniniwalang nauwi lang sa wala ang binuong komisyon na pinondohan pa ng gobyerno at tila kabaliktaran pa ang nangyari. Selective ang pagtukoy sa mga isinangkot at kung sino ang hindi kaisa ang mga idiniin. Sa paggulong ng kontrobersya sa flood control project, nakaladkad na ang mga pangalan ni na Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla. Nabanggit na rin ang pangalan ni na Representative Sandro Marcos na anak ni PBBM at ang pinsan na si Representative Martin Romualdez. Subalit nakapagtataka ng payagan ng ICI ang executive session sa nakababatang Marcos na kinalaunan ay na-dismiss ang kaso. Bagaman panay ang tanggi ni Romualdez na sangkot siya sa flood control project, bandang huli ay nadiin na rin hanggang magkaroon sila ng word war ni Escudero. Sinabi pa ni Romualdez na hindi siya bababa ng nag-iisa. I will not go down alone, na nangangahulugang mayroong mas mataas na pwesto ang kanyang kasabwat. Then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Naniniwala ang publiko sa pahayag na ito ni Representative Romualdez na may kaugnayan naman sa expose ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nadalhan ng male-maletang pera ang dating House Speaker, gayon din si Sandro Marcos sa Ilocos Norte at meron ding para kay PBBM. Ang paghahatid ng male-maletang pera ay pinatunayan naman ng 18 dating Marines na dating security group ni Zaldico. Sa pagpapatuloy ng usapin, nagkawatak-watak ang Senado. Kabilang sa kaduda-duda ang dating kaisa ni Senador Rodante Marcoleta na sina Senador Escudero at Villanueva ay tila nalinis na sa kanilang kaso sa flood control project. Si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na naka-hospital arrest, kinuha pang state witness ng gobyerno. Kaya ang tanong ng taong bayan, ano na ang mangyayari sa mga kasong kinasasangkutan nito, lalo na at kaalyado ito ng PBBM administration? At si Senador Jinggoy na nanindigan na maging kaisa ni Senador Marcoleta at ng dating Senate majority ay tinuluyang ikulong. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa tanong ng publiko, kaya kinailangan na ang sama-samang pagtungo sa EDSA. Baka sakaling matauhan ang mga pinuno ng pamahalaan at babuksan din ang isipan ng taong bayan na nagsusulong ng katotohanan at katarungan. Yo! Ito ang boses ng katwiran! Kakampi nyo sa katwiran! Yo!
paniwalaan agad. May mga tanong na dapat sagutin, may katotohanan kailangang hanapin. Sa North Block, malinaw ang paninindigan, kakampi nyo sa bawat katwiran. Hindi takot magsalita ng totoo, para sa bayan at para sa inyo. Laban sa kasinungalingan at sa lahat ng katiwalian. Boses ng masa ang dala namin para sa kapakanan ng bayan natin. North Block, kakampi nyo sa katwiran. North Block, kalaban ng kasinungalingan. Impormasyon para sa mamamayan, para sa tama at sa katotohanan. North Block, para sa bayan, para sa katwiran. Opinion at reaction sa nangyayari, hindi lang basta kwento o sabi-sabi. May pagsusuri at may direksyon para sa tamang impormasyon. Sa bawat issue na kinakaharap, boses namin ay hindi magpapahintulot na mawala ang liwanag. Para sa hustisya at katotohanan, kami ay patuloy na lalaban. Tindig lang, wag matakot,